Okay, ayun. So hello mga boss, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman. So andito ulit yung ating Motorstar kung saan nagawa na nga pala natin to ng video sa actual na pag-install ng ating mini driving light. Bali ang ginawa ko ngayon mga boss, tinanggal ko na yung cover niya dito sa harap, tapos ayan, pinit ko siya dito. Bali temporary lang naman to, no, para magkaroon kayo ng idea at kitang kita nyo yung loob kung paano natin talaga siya i-wiring, para sa mga beginners na walang idea at gustong mag-install ng mini driving light sa kanilang mga motor. So nung una nga pala, in-install natin to na walang gamit na relay. Bali ngayong araw, gagamit tayo ng isang relay. So kung nakikita nyo mga boss, yan, labas na yung mga wirings niya, madali na lang natin siyang ma-access. Ayun. So mga gusto mag-install nga pala mga boss ng mini driving light, marami kasi tayong klase ng mini driving light. Merong mini driving light na ito nga, yung ordinary, maliwanag pero hindi na kailangan ng relay kasi nga low watts na lang siya pero maliwanag sila, which is itong yung mga ganitong itsura. Pero yung mga naglalakihan mga boss, yung mga bilog, mga kwadrado, so need natin lagyan ng relay yun kasi nga mga 40 watts to 60 watts yung watts nun. Medyo malakas na kumonsumo sa battery, pero ito goods naman to kahit na hindi na natin lagyan ng relay. Okay, so bali ngayon yun nga, maglalagay tayo ng relay, which is isang relay yung walang kurap. Kasi nga kapag walang relay, minsan kapag magpa-flasher tayo, mapapansin nyo yung mini driving light nyo pumupundat, o kaya kapag bumusin na tayo, sumasabay yung mini driving light, kumbaga nanghihina siya. So lagyan natin ng relay para stable yung kanyang ilaw, so walang kurap, walang pundat. Okay, yun. Hello. So let's go. Bali dito nga pala mga boss, kung mapapansin nyo, kung nakikita nyo, ayan, nilabas ko na yung mga ilaw, ay mga wires nya. Ayun. So kapag ganitong mini driving light nga pala yung nabili nyo, automatically dito yung kulay black, yan yung ground natin. Okay, so yung black, same lang yan, ground dyan. Pwede natin tong itap sa battery or sa chassis, pero para hindi na tayo gumamit ng mahabang wire, dito na lang tayo sa chassis magtatap or sa body ground. So lalagyan lang natin to ng terminal pin, tapos itotornilyo na natin siya sa may bakal, sa may walang pintura at sa good source. Next naman, black is ground or negative, and yung yellow nito mga boss, siya rin yung dilaw na ilaw nitong mini driving light. And then dito naman sa kulay pula, yung kulay pula nito, yan yung kulay white na ilaw nitong ating mini driving light. At pag nag-install kayo, pagsamahin nyo na agad. Okay, pagsamahin lang natin. So yun mga boss, pagsamahin na natin yung tatlong wires nitong dalawang mini driving light natin. So dalawang black, pagsamahin natin. Dalawang red, at yung dalawang yellow. So bali ganyan yung magiging setup nyan mga boss. Tapos yung black, hahanap tayo ng good source kahit saan dyan, basta good source, magandang tornilyohan. So palagay ko dito na lang sa may tornilyohan ng kanyang busina. Yan, so palagay ko dito na lang. Lalagyan natin yan ng terminal pin, at gamit lang tayo nito para stable yung kanyang ground at hindi siya mag lose contact. Minsan kasi mga boss, kapag tinornilyo nyo lang or inipit nyo lang yung wire, may tendency na maputol yan. Yun, so sakto maputol yung mga hibla-hibla niyan, at doon nagsisimula yung loose contact. Kuha lang tayo ng pang-ipit. So ayan na mga boss, nadugtungan na natin ng terminal pin yung ating ground wire. So itatap na natin yan dito sa may tornilyo ng busina. So ganun lang kasimple mag setup.
Okay, so natap na natin mga boss yung ground ng ating mini driving light dito sa may chassis. Ayan, so nilagyan natin ang terminal pin, tapos tinornilyo natin dito sa may tornilyoan ng busina. So next naman, kukunin natin yung ating domino switch. Okay, so ito na yung ating domino switch mga boss. Bali dun sa nakaraan, dun sa first upload natin, may 3 wires din nga lang pala ito, no? So meron siyang black, may red siya, at meron din siyang yellow. So halos same lang ng color coding ng ating mini driving light. Pero ang pinagkaiba nito mga boss, yung kulay black nitong domino switch, hindi siya ground. So kumbaga ito yung ating main supply. So dito papasok yung supply or yung kuryente, tapos dadaan siya dito sa switch. Ngayon kapag nag-switch tayo, ayan, palipat-lipat na lang dito sa red at saka sa yellow yung supply. Okay, so kumbaga ito yung pinaka common natin, yung pinaka main supply ng kuryente na papasukan. So ngayon, para hindi tayo malito, i-connect na rin natin siya agad, no? So yung yellow ng domino switch, i-connect natin dito sa yellow ng mini driving light din. At the same time, yung red ay sa red din. Aray, natusok pa nga. At ganyan na yung magiging output nyan mga boss. So naipagdugtong na natin yung ating domino switch sa wire ng ating mini driving light. So dito sa wire ng ating mini driving light, wala na tayong kailangan i-connect dyan. So meron na yung ground, naitap natin dun sa may chassis, sa may tornilyuhan ng busina. Tapos yung kulay red ng dalawang mini driving light, kinonect natin dito sa red ng domino switch. Tapos yung yellow ng dalawang mini driving light, i-connect din natin dito sa may wire ng domino switch. Tapos ang natirang wire na lang ay itong kulay black. So tulad nga ng sinabi ko, dito papasok ngayon yung main supply or yung common or yung pinaka kuryente natin. Okay, halos same lang naman to nung first video natin, yung mini driving light na walang relay. So bali ganito magiging setup nyan. Kapag ka ito i-connect natin dito mga boss sa may accessory wire sa susian, dito sa may ignition switch, yan, magkakaroon na yan ng supply. For example dito, take note nga pala mga boss, kapag ka yung susian nyo 4 wires, usually sa mga Honda, sa mga China na motor, halos 4 wires yan. Merong kulay black dyan, merong kulay black na may stripes na white, merong pure red, at merong kulay green. So yung green dyan, ground, para yan sa ating ignition system. Tapos yung red, nanggaling yan sa battery. Tapos ito namang black na may stripes na white, papunta yan sa CDI. So bali dito tayo magko-connect mga boss sa may kulay pure black. Okay, so wag lang tayo malilito kasi yung red may supply din yan. Ang kinaibahan lang, kapag dito kayo nagtap sa kulay red, hindi siya mapapatay ng susian or ng ignition switch. Kumbaga kahit naka-off na yan, may supply pa rin to, kasi nga direkta na to sa battery. Ngayon yung source na galing sa battery, pag pumasok na yun sa susian, lalabas na yan dito sa may accessory wire, which is itong kulay pure black. So yan yung kontrolado ng ating susian ngayon. Kaya kapag ka nag-install kayo ng mini driving light na walang relay, so dyan kayo magko-connect. Ayan, for example, ayan, ko-connect natin ngayon yan, yung black ng ating domino switch na wire, ko-connect natin sa black na wire din ng ating ignition switch. So for example, i-connect natin, ayan. So iilaw na ngayon yung ating mini driving light mga boss pagka sinusi natin. Okay, yun, so umilaw. So ganun lang kasimple mag-install ng mini driving light na walang relay. Ngayon lalagyan na natin siya ng relay. So tatanggalin na natin to, at dito na papasok yung ating relay mga boss. So pwede to, ito yung mga relay sa busina, no? So meron tong 5 wires, pero hindi na natin gagamitin yung isang wire dyan. So tanggalin na natin agad. So bali 4 wires na lang yung matitira. So
So isang 30, 86, 85 at saka 87. So pakita natin. So kung mapapansin nyo dito sa may socket nya, meron tayong 30. Ayan, number 30 to. Yun. So 85 at saka 86. Ayun, 85 at 86. At yung 87 at saka 87A. So bali tinanggal na natin yung 87A yung sa gitna. Okay. Ngayon kapag ka mag-install kayo mga boss, yung 85 at 86, reverse polarity nga pala yan, ano. Ibig sabihin kahit magkabaliktad yan, pwede gagana pa rin kasi positive at negative lang naman yan. Dahil dito sa relay natin, para gumana ang relay natin, kailangan natin ng positive at negative na supply. Okay. So dito tayo ngayon kukuha. Okay, so ibig sabihin itong brown, yan daw yung 30 natin. So saan ba natin ito i-connect? So yung 30 na yan mga boss, idediretso na natin yan sa positive terminal ng battery. So i-connect na natin agad yan. Pero before yon, dudugtungan natin yan ng wire, mahabang wire mga boss. So ito na mga boss, nadugtungan ko na ng wire yung number 30 natin. Ayan, so kulay gray yung dinugtong ko. So mahaba yan. At idediretso na ngayon natin yan dito sa may positive terminal ng battery. So kayo na yung bahalang dumiskarte, ano. Sabit muna natin dito. Yan, for example, idaan natin siya sa may harness. So isunod natin siya sa may harness. So tatakbo ngayon yan dito sa may positive terminal ng ating battery. So ilulusot lang natin dito. So kayo nang bahala, diskarte nyo na yan. So yun. At dito tayo dumaan sa may gilid. So nalusot natin mga boss, ano. Then bago nyo siya i-connect mga boss, kailangan meron siyang fuse for safety. So bili kayo ng fuse holder, syempre with fuse 10 amps to 15 amps. So doon lang kayo mag pipili. So i-connect na natin ngayon yung fuse natin dun sa mahabang wire. Okay, so ito na siya mga boss. So dito naman sa fuse, kahit alin yung i-connect nyo dyan, kahit magkabaliktad dyan, pwedeng ganyan, pwedeng ganyan. So okay lang yan, wala namang kaso doon. Okay. So yun mga boss, then na-connect na natin siya. Tapos lalagyan din natin to ng terminal pin para stable or hindi siya maalog or hindi siya mag-lose contact. Okay, at ganyan na yung magiging resulta niyan mga boss. Yung kabilang wire, dinugtungan natin ng pin at yan yung itatap natin sa positive terminal ng battery. Tapos yung kabilang wire naman, idinugtong natin dun sa mahabang wire na nanggaling dun sa number 30 ng relay. So ngayon, itatap na natin to sa may positive ng ating battery. Okay, so tapos na natin ma-connect mga boss. Again, yung isang wire ng ating fuse, itinap natin sa positive terminal ng battery. So bali may supply na yan. Tatawid ngayon yan sa fuse for safety, para kapag ka nag-spark doon, mapuputo lang yung fuse. So dahil buo yung fuse, tatawid yan dun sa kabila, yan sa kabilang wire. Tatakbo ngayon dito sa tinap nating wire na may 30, ito sa kulay gray. So tatakbo na ngayon yan dito, at dito na siya lulusot sa may relay natin. So ibig sabihin may supply na yung ating relay. Okay, so ibig sabihin may supply na ito. Ngayon hahanapin natin yung domino switch natin. So ito yung domino switch. So kanina naituro ko nga pala na yung number, yung kulay black ng ating domino switch, yan yung supply, okay, ng ating domino switch. So dyan papasok. Ngayon ang i-connect natin dyan mga boss, yung 87 ng ating relay. So yan, which is itong kulay orange. So yung black ng domino switch, i-connect natin sa 87 ng ating relay. Okay, so imagine from battery, ayun, from battery, positive terminal ng battery,
Yan, sa may gray wire, papasok sa may brown, number 30. Lalabas na ngayon dito sa orange, papunta sa may domino switch natin. So, ang kailangan na lang natin, positive at negative. So, sabihin na natin itong kulay green, yan yung negative natin. Okay? Yan yung negative or ground. At yung kulay violet, yan yung positive. Okay? So, yung violet na yun mga boss, hanap tayo ng supply. So, kanina, itong kulay black ng domino switch, itinap natin dito sa may accessory wire. Umandar. Ngayon, ang itatap natin dyan is itong 86, which is itong kulay violet ng ating relay. So, itap natin ngayon dyan sa accessory wire mga boss. Ayan. Yun. So, natap na natin yung positive ng ating relay, which is itong 86. So, ground na lang ang kulang. So, para hindi na tayo mahirapan, may ground naman yung ating ignition switch, which is itong kulay green na may bakbak na rin or may talop na. So, dyan na rin natin i-connect. Ayan. Pero po pwede rin sa chassis yan mga boss, katulad lang ng mini driving light. So, na-i-connect na natin yung ating relay, at the same time yung domino switch at yung ating mini driving light. So, natapos na nating ma-wiringan. Again, uulitin ko, nag-connect tayo ng fuse dito sa positive terminal ng battery. Ayun siya. Yun. Tapos dinugtungan natin ng wire, which is itong kulay gray, na tumakbo naman sa number 30 ng ating relay. Okay? Sa number 30, then yung 87 ng ating relay, yung kulay orange, tinap natin yan sa may kulay black ng ating domino switch. So, yan yung main supply. So, ibig sabihin, kapag nagka-power na yung ating relay, lalabas na yung supply dyan, papunta na yan sa ating domino switch. Magkakaroon na yan ng ilaw. Pero before yon, kailangan ng positive at negative ng ating relay. So, yung positive, kumuha tayo ng source sa mismong accessory wire. Then, yung ground naman or negative sa accessory, sa ignition switch na rin tayo kumuha. Pero, pwede natin itong itap sa chassis or kumuha tayo ng source sa chassis. Sa bakal, basta sa good source, yung walang pintura. Ngayon, subukan na natin mga boss, on natin yung susi. Ayun, so pumitik na yung ating relay. Ayan, mapapansin nyo, nagko-contact na siya. Yun. So ngayon, kapag pinindot natin itong ating domino switch, magkakaroon na ng ilaw yan. So yan yung one relay setup na tinatawag mga boss, which is napaka-stable niyan kahit na magbusina tayo, mag-flasher tayo, hindi yan kukurap. So ganun lang kasimple mga boss yung wiring ng ating mini driving light na gamit ang isang relay. Ayun, so napailaw natin. So ganun lang kasimple. And hindi ko na nga pala siya binalutan ng electrical tape kasi tutorial lang naman ito at demonstration lang naman. At ang kinagandahan nito mga boss, kontrolado rin siya ng ating susian. Kapag pinatay natin yung susi, mamamatay din yung mini driving light. Ayun, kahit anong gawin yung switch dyan, hanggat hindi siya nakasusi, hindi siya gagana. So tulad daw ng sabi ng iba na nakarekta na yung 30 sa battery, kahit daw naka off pa yung susian, iilaw. So hindi po mga boss, kasi walang supply yung ating 86 at yung ating 85, no? Ayun, so dito kasi natin siya sinunod sa may susian, yung 86 at 85. So tinap natin sa accessory wire at sa ground. Kaya kapag nag-on tayo, pipitik yung wire, yung ating relay, magkakaroon na tayo ng supply. Yun, so bali hanggang dito na lang mga boss. Napaka basic lang naman mag-install nitong ating mini driving light, no? Yun. So sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo yung video na to, so please like, share, and subscribe.